Mag-umpisa na po tayo inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, sa lesson 1 po natin last week ay napag-aralan po natin ang mula sa unang pahina, first page hanggang sa page 8. Okay, so gagaya po ng pagpapaliwanag natin sa Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk, sinabi natin na maghahalo po ang mga subjects dito. Okay, maghahalo po sila. May tinatawag na tarakibun nahwiyah, may al-qira'ah, al-kitabah, fahmul masmu', okay, at iba pang mga aralin sa aklat na ito. So ang gagawin natin, okay, mayroon ding hiwar, may conversation din sa aklat na ito. Ang ating pamamaraan sa pagturo ay by page. Okay? Bawat pahina, kung ano ang nakalagay sa unang pahina sa page 1, yun po ang ating papaliwanag. Halimbawa, meron po tayong hiwar, yun po ang ipapaliwanag natin sa abot na makakaya sa wikang Tagalog. Pagdating sa page 2 or page 3, kung meron man diyang al-qira'a or al-kitaba, ganun din po ipapaliwanag natin inshallah. So per page po tayo. So last week, natalakay po natin ang page 1 hanggang page 8. Alhamdulillah. So ngayon, dito na po tayo sa Ad-Darsur Rabi'u. Okay? Ad-Darsur Rabi'. Ito po ay lesson 4 pero sa atin ay lesson 2 sapagkat weekly po ang pasok natin. Once a week lamang. So ito ang ating pangalawang lesson. So every lesson sa bawat dars natin, bawat aralin, pwedeng makapagpaliwanag tayo ng dalawang aralin, okay? Dalawang dars, 3, 4 o higit pa. Depende po sa page, pahina na dadatnan po natin o saan man tayo aabot, inshallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat meron po tayong 2 hours sa pagtuturo, 1 to 3 p.m. O, kahit lumagpas tayo ng kaunti, 3:20 or 3:30, wala akong problema inshallah. Okay? So ngayon, dito po tayo sa page 9. Okay, sa mga may kitab, may mga hawak na aklat na nakapag-download ng PDF, page 9 po tayo mag-uumpisa ngayon sapagkat page 8 po yung last natin. Okay, natapos po tayo sa page 8. Ngayon ay mag-uumpisa po tayo. Okay, ito po yung last natin, last page natin. At ngayon inshallah, dito po tayo sa page 9. Okay. Sa page 9, al-wahdatul ula, meron po tayong mufradatun idafiyatun. Okay, meron po tayong okay. Welcome po Sister Hanifa. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa page 9, meron po tayong mufradatun idafiyah. Ibig sabihin, meron po tayong karagdagang mga salita. Okay? Karagdagang mga salita, kalimat na matututunan po natin sa araw na ito. Ang iba dito ay alam na po natin sa mga advanced na may background na nakapag-aral na ng wikang Arabic, ay alam na nila ang mga salitang ito. Pero sa mga bago pa lamang ay matututunan nyo po sa araw na ito inshallah. So last week, madami po tayong mga kalimat, mga salita sa wikang Arabic na minemorize po natin last week. Okay, natutunan natin last week. At ito po ay mga karagdagang kalimat inshallah. So ang instruction po dito ay unzur, okay? Unzur wastami' wa a'id. Unzur, tingnan po nating mabuti ang larawan na nakalagay po sa ating mga aklat. Kung may ginagamit po kayong PDF ngayon, naka-open kayo ng aklat, page 9. Kung wala po kayong mga aklat, ay dito na po kayo dumirekta tumingin sa screen. Okay, sa screen po natin na nakashare po sa inyo. Now, so ang instruction natin ay unzur, tingnan mo ng mabuti kung ano ang nakalagay na larawan. Wastami',
at makinig ng mabuti, makinig ng may kasamang konsentrasyon. Okay? Sa kung sino man ang mudarris or muallim na nagtuturo na or nagbabasa ng mga nakasulat dito ng mga kalimat. At pangatlo, wa'aid. Okay? Una, pagmasdang mabuti. Pangalawa, pakinggan ng mabuti. Pangatlo, ulitin lamang. So may babanggitin tayong mga kalimat dito. Una, ay pakinggan munang mabuti habang nakatingin po tayo sa mga screen natin, sa kung ano nakasulat. At after ko pong magbasa, pwede niyo pong ulitin inshallah subhanahu wa ta'ala. So makikita po natin dito, may mga panulat po na nakalagay dito. Okay? May mga panulat at nilagay din po dito ano ang bilang nila at ano ang mga pangalan ng bilang na iyon. So tuturuan po tayo dito paano tayo magbilang sa wikang Arabic. So nakalagay po dito sa dito sa right side, okay, yung unang larawan po dito ay isang panulat at isang piraso lamang po siya. Okay? At ito po ang kanyang numero. Wahid. Ang tawag po sa kanya sa lingwaheng Arabic kapag isa lamang, okay, kung sa wikang Ingles ay one, isa sa Tagalog. Kung sa Arabic po niyan ay wahid. Kung lalagyan po natin ng patinig or vowels ang dal na nakalagay sa dulo, wahidun. Okay, pwede po natin sabihing wahidun. Pero kapag hindi na po natin babanggitin ang nakalagay sa dulo, kasi kadalasan po kapag nagbibigkas po tayo ng mga kalimat, kapag wala po siyang karugtong, siya lang mag-isang salita lamang siya, isang kalimat, isang kalima, or siya yung salita na nakalagay sa dulo ng isang pangusap, pwedeng hindi na po natin bigkasin ang patinig na nakalagay sa kanyang dulo. Kagaya din po sa aya, sa mga verse ng Quran, sa Quran mula sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay nagbabasa ng Quran at huminto tayo sa dulo ng isang verse, ng isang aya, ay pwede na po na hindi natin bigkasin ang huling vowel, okay, or huling patinig na nakalagay sa dulo, sa huling letra ng isang aya. Halimbawa, sa Suratul Ikhlas, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. So doon po nagtatapos sa dal. So ahad. Pero meron po siyang patinig. Ang kanya pong patinig ay dhammatan. Kung ating bibigasin, Qul huwallahu ahadun. Okay? Pero siya ay nakalagay sa dulo, kaya pwede na po nating hindi bigkasin ang patinig na nakalagay sa dal. Bibigkasin lamang natin siya kung ano ang kanyang tunog. Naam. So ang tunog ng dal ay D. Okay? Parang letter D sa wikang Ingles. Naam. So Qul huwallahu ahad. So gaya din po dito, wahid. Pwede nating lagyan ng dhammatan, wahidun, at pwede rin natin sabing wahid. Naam. So kung pagmamasdan po natin, ganito po isulat ang number 1 or wahid sa wikang Arabic. At ito po ang kanyang pangalan. Ito po ang kanyang pangalan at ito din po ang kanyang spelling. Wahid. Naam. At ang example niya, ito po, isang piraso lamang. Okay? Isang piraso lamang ng panulat. Naam. Dito tayo sa pangalawa. So dito ay naging 2 piraso na. Ibig sabihin ay 2 na sila. Okay? At ang example niyan ay number 2. So sa wikang Arabic, ganyan po isulat ang number 2. At ang tawag po sa kanya ay ithnan. Ang tawag po sa kanya ay ithnan. Ithnan. Naam. Ithnan, or kung lalagyan po natin ng patinig ang nakalagay sa dulo na harf, ithnani. Dito po, sa ithnan, marami po ang nagkakamali dito. Minsan, sa beginners, intermediate, or minsan kahit advanced, nagkakamali po sa pagbigkas sa kanya. Ano po ang sinasabi natin? Sinasabi natin ithnain. Naam. Kapag nagbibilang tayo, sinasabi natin wahid, ithnain. Wahid, at sinasabi nating ithnain. Ithnain or ithnaini. Naam. Wahid, ithnain. Wahid, ithnain, thalatha.
Ganyan po. Ithnain, mali po kapag sasabihin natin ithnain. Ang tama po ay wahid, kung number 1. Number 2 ay ithnani. Okay, hamzatul wasli. Tapos tha, nun. After po ng nun, kailangan alif po ang ilagay natin. Ithnani. Ithnani. Naam. Ithnani. Kailan po siya magiging ithnain? Nagiging ithnain po siya kung may nauna po sa kanyang salita na nagpapakasra sa kanya. Okay, nagpapakasra. Okay, kung sa mga nag-aaral ng nahu or may mga estudyante tayo na nag-aaral ng nahu or may alam sa nahu or kahit ngayon pa lamang, kung meron pong nagpapakasra, ang tawag po sa kanila ay huruful khafdi or huruful jar. Ang ginagawa nila ay ginagawa nilang kasra ang susunod sa kanilang salita. Pero ito ay pangdalawahan kapag may nauna na nagpapakasra kagaya po ng min, ila, an, ala, fi, okay? Or lam, alba. Kapag may nauna dito sa ithnani, doon po siya magiging ithnaini. Halimbawa, lalagyan po natin ng fi. Maglalagay po tayo ng fi. Doon po siya magiging ithnaini. Fi ithnaini. Fi ithnaini. Ala ithnaini. Naam. Lithnaini. Pero kung wala pong nauna sa kanya, or hindi po siya nakalagay sa sitwasyon na siya ay magiging majrur, walang nauna sa kanyang kahit anong salita na nagiging dahilan upang siya ay maging majrur, ay mananatili po siyang alif. After po ng nun ay alif po siya. So sasabihin po natin ithnani. Ithnani. Naam. Ithnani. Wahidun ithnani. Okay? Yun po ang kanyang rule sa wikang Arabic. Number 3. Dito po tayo. Number 3. So, ang example natin ay tatlong larawan po. Tatlong piraso ng panulat. At, okay, tatlong piraso ng panulat. Ito po ang larawan ng number 3 sa wikang Arabic. At ano ang tawag sa kanya sa wikang Arabic? Ang tawag po sa kanya ay thalatha. Okay? Thalatha. Thalatha. Or pwede natin sabing thalathatun. Naam. Okay, at sunod sa kanya ay 4 na piraso. Ito po ang kanyang larawan, ang number 4 sa wikang Arabic. At ang kanyang pangalan ay arba'ah. Arba'ah or arba'atun. Okay? Kung bibigkasin natin arba'atun, kagaya ng thalatha, thalathatun, at dito arba'atun. Pero kapag hindi po natin bibigkasin, kapag may mga salita na nagtatapos sa ta'ul marbuta at hindi na natin bibigkasin ang patinig na nakalagay sa kanyang dulo, ang ta'ul marbuta ay magiging ha. Magiging ha ang kanyang tunog. Dito, thalathatun. Kung hindi natin bibigkasin, thalatha. Kung hindi natin bibigkasin ang patinig sa dulo, thalatha. Dito, arba'atun. Kapag hindi natin bibigkasin ang patinig sa dulo ng ta'ul marbuta, arba'ah. Naam. Magiging ha ang kanyang tunog sa dulo. So dito ay 5 piraso. Ito po ang anyo ng number 5 sa wikang Arabic. At ang kanyang pangalan ay khamsa or khamsatun. Naam. So maaari na po kayong magbilang. Okay, maaari nyo pong ulitin ang aking binigkas kanina. Wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa. Kung bibigkasin natin na may halong patinig sa dulo. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dahil sa video na ito ay marami na akong natutunan sa mga lecture na ibinabahagi ng ustads. Malinaw rin ang pagka-explain sa bawat bilang ng binabahagi nito.